Hello guys, ngayon meron tayong gagawin ngayon guys. Meron nagre-request sa atin na gawa ko raw siya ng bootable USB na dito pwedeng ma-boot yung Windows 10 guys, kasi marami ng virus yung computer niya, so gusto niyang i-reformat. So i-reformat niya through USB dahil wala siyang CD drive. Kasi meron CD drive naman, kaya lang yung mga laptop ngayon guys, wala na silang mga DVD drive sa gilid. So maninipis na lahat ng mga laptop ngayon. So yung gusto niya guys, dito na lang ilagay yung Windows 10. Kasi guys, ito hindi naman natin pwedeng i-transfer agad yung files ng Windows 10 dito guys sa USB. So gagawin natin guys, gagawin natin bootable yung USB nito para pag in-input niya sa laptop niya, so mag-automatic siya na pupunta dun sa mismong application ng Windows 10 guys. Mamaya papakita ko rin sa inyo kung paano siya. Ngayon gagawin natin guys, bago natin gawin yun, kailangan natin ng USB, tapos kailangan din natin ng files ng Windows 10. Ito guys, yung Windows 10 na to, ito, kung makikita nyo, ito lahat yung mga program ng Windows 10. Yan. So ito, papasok natin lahat sa USB guys. So hindi kailangan, hindi naka-folder to na kamukha nitong nasa labas. So, gagawin natin guys, ito muna. So, i-input ko yung USB. So, ito. Yan. Tapos, pagka-input niya guys, pupunta tayo sa CMD guys. Tatype natin yung CMD. So, ito guys, CMD. Ayan. Guys, bago pala yon, una sa lahat, i-off muna natin yung window defender ng laptop natin. Kasi baka kainin niya yung i-input natin na application sa USB. Kala niya virus. So, gagawin natin, o-off muna natin siya. So, punta ka dito sa... Andali, dumami yung mga... Ayan. So, window defender muna tayo guys. So, tatype nyo yung window defender. Ito, window security. So, double click. So, pag na-double click nyo to guys, hintayin nyo lang. Tapos, pumunta kayo dito sa virus and threats. So, ayan. Pag napunta kayo sa virus and threats, makikita nyo to. So, punta naman kayo dito sa virus and threat protection settings. So, tapos, dito sa turn on, meron ditong manage settings. So, pipindutin nyo to. Eto guys, naka-on siya. So, yung real-time protection, naka-on. So, gagawin nyo, i-off nyo lang to guys. I-click nyo lang. Ayun, off. So, tapos mag-ano siyang ganyan. Yes nyo lang to guys. Yes. Ayan, naka-off na siya. Tapos guys, exit na natin. Ayan. So, ginagawa natin yun guys, para kung meron tayong ita-transfer o i-install na application, hindi kainin ng window defender, kasi kala nung window defender virus yun. So, kahit anong application na i-install nyo, kailangan naka-off muna yun. Lalo na kung sigurado kayo daw sa i-input nyo na wala namang virus. So, mas maganda i-off nyo para dire-diretso yung pag-install sa kanya. So, ngayon guys, na-input na natin yung USB kanina. So, punta naman tayo ngayon sa CMD. So, type nyo lang yung CMD guys. Yan, lalabas yan guys. Yan, lalabas yan. Tapos, i-double click nyo lang. Double click. Tapos, lalabas to guys. Tatype nyo naman ngayon yung this part.
D-I-S-K-V-A-R-T. Yan. This part, guys. Tapos enter. Ayan, guys. So, yan. Lumabas yan. So, eto na yung this part. So, ngayon, tatype naman natin ngayon, guys, yung list, this. This. Tapos space. Tapos this. Tapos enter, guys. Yan, enter. So, ayan, guys. Na-enter na natin. So, ngayon, nakita natin, ito yung pinaka USB natin, guys, oh. Kita nyo, yung isa, 14 gig. So, ito yung USB natin na 14 gig. Actually, 16 gig to. So, nagamit niya na yung 2 gig. So, gagawin natin, guys, i-ano na natin, i-clean natin siya. So, ito kasing 238 gig, guys. Ito yung memory nung laptop natin. Ito yung hard drive nung laptop natin, yung 238 gig. So, ngayon, gagawin natin, i-clean na natin yung USB natin, guys, through ganito. So, this one, ito yung this one, yung sa 14 gig. Select mo lang. Select this one. So, enter, guys. Enter. So, medyo nadagdag. Ulitin ko lang. Select this one. So, minsan, guys, pag may nadagdag na tinype nyo, magkakaroon siya ng error. So, i-type nyo lang ulit. Select this one. Ayan. Sasabihin niya, this one is now the selected this. So, na-select mo na siya. So, gagawin mo, guys, type mo lang yung clean. So, lilinisin natin siya. Clean. Ayan, guys. Tapos, enter. Ayan, guys. So, na-enter na natin siya. So, gagawin natin, guys, ngayon, tatype natin yung create partition primary. Ito, guys, tatype nyo lang to, create partition primary. So, pag na-type nyo na yon, enter nyo rin, guys. Enter. Yan. So, na-enter na. Pag sinabi nyo ng this part, succeed in creating the specified partition, sabi niya. Tapos, gagawin nyo, guys, tatype nyo lang yung active. Type active. Yan, guys. Active. So, pag na-type nyo yung active, enter nyo lang, guys. Oh. Napindot ata natin, guys. Eto, guys. Ay, hindi. Type na lang natin let active. Ayan. So, na-mark na siya as active. So, ngayon, guys, gagawin natin, tatype naman natin ngayon yung format fs. Format fs, tapos itong equals format fs equals ntfs quick. And guys, yun lang itatype nyo, format fs equals ntfs quick. Ayan. Tapos enter nyo lang, guys. Ayun. So, i-reformat nyo na, guys, yung mismong USB. So, hintayin lang natin. Hanggang ayun, guys. Nag 100% na siya. So, sabi niya, this part successful formatted the volume. So, tapos nun, guys, exit na natin siya. Exit. Ayan. So, ayan, exit mo na siya.
Tapos X mo na lang to. Yan guys. Tapos pwede nyo nang i-transfer yung program ng Windows 10 sa mismong USB guys. So i-click nyo lang siya. Tapos ito na yung USB natin. So gagawin nyo yung files ng Windows 10. Ito guys. Ito yung files ng Windows 10. Kokopyahin nyo lang guys. So ito. Kokopyahin nyo lang to guys. Tapos transfer nyo mismo doon sa USB. So yan. Tapos copy. Copy. Tapos pe-paste mo doon sa mismong ano guys, sa mismong USB. So ito dito, ito guys. Right click. Tapos paste. Ayun guys. So ganun lang kadali guys. Ngayon, magiging bootable USB na siya guys. So mamaya i-forward ko na siya. Hintayin ko lang itong matapos. Tapos papakita ko sa inyo kung paano i-insert o gagawin na para ma-reformat natin itong laptop na to. Okay guys. Ito guys, ngayon gagawin natin yan. Sinaksak na natin yung USB. So tatry natin ngayon na i-boot natin siya guys, kasi bootable na siya. So automatic i-boot niya yung Windows natin dito. So gagawin natin, i-on mo siya. Pagka on mo guys, pindutin mo agad tong F2. So yung F2, so ayan. So lalabas yung pinaka BIOS niya guys. So gagawin mo guys, pupunta ka mismo sa boot. So ililipat mo siya. So ayan. Diyan sa boot guys, makikita mo yung kung naka-on yung legacy niya, i-on mo yung legacy niya. Tapos dito yung priority guys, eto makikita mo kung ito nasa ilalim yung halimbawa yung USB mo nandito sa bandang ilalim. Pindutin mo lang yun guys. Para yun ang maunang mag-boot yan. So i-down mo siya, down. Tapos yan, kung alin yung gusto mong unang mag-boot. So yung sa atin, para una siyang mag-boot, ito yung gagawin natin guys. Nasa una siya. So enter mo lang. So ayun guys, naka-setup na siya. So gagawin mo lang guys, i-F10 mo to para ma-save yung ginawa mo. So eto guys, F10. So pipindutin mo din yung sa keyboard mo, F10. F10. Yan, tapos lalabas yan. Tapos enter mo lang to, yes. So enter. Yan, tapos guys, yan, hintayin nyo lang siya. Mag-automatic na siya na i-boot niya na yung mismong Windows 10 guys. Ayan. Yan guys, hintayin lang natin sandali. Tapos so ayan guys, lumabas na siya. So eto guys, dito wala ka nang gagalawin dito guys. So gagawin mo lang, ine-next mo lang siya. Next. Ayan. Tapos lalabas yan. Gagawin mo, install now. Yan. So guys. Ito guys, gagawin nyo lang to pag talaga gusto nyong i-reformat yung laptop nyo. Pero sa akin ngayon, dinedemo ko lang pero hindi ko siya re-reformat. So pinapakita ko lang sa inyo kung paano yung sunod-sunod na gagawin nyo. Para pag kayo mismo ang gumamit, so alam niyo na kung paano gamitin. So tapos yan, lilitaw yan. So magsiselect ka lang kahit alin dito, Windows 10 Pro. Tapos next lang. Yan. So yan. Tapos yan, check nyo lang yung box. Tapos next ulit. Tapos dito kayo sa ilalim guys, yung custom install Windows only.
Yan. So, click nyo lang. Yan. Tapos lalabas na yan guys. Tapos kung gusto nyong, kung ayaw nyong i-delete yung files nyo guys, i-next nyo lang. Ito, next. Ngayon kung gusto mong malinis talaga yung files mo, na wala ka nang ititira, so delete lang. Delete. Para mabura lahat ng mga nakasave dito guys. Pero kung ayaw mo guys, kung ayaw mo i-delete, i-next mo lang siya. Eto guys, tapos next mo lang siya, tapos dire-diretso na siya nun guys. Ganun lang kadali guys. Guys, kung nagustuhan nyo yung video natin, paki-subscribe na lang tayo, tapos paki-like, tapos paki-share din kung pwede guys. Thank you guys sa panonood. See you once again. Thank you.